Matagal nang inaantay ng taong bayan yung mga sinabi nyo. Masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Sa haba na ho na aking nilalakbay dito, finally, nakakita ho ako ng isang bakal. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Na alam nyo kung paano ginagawa ang mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinagkakakitaan ng mga politiko. Napakanipis na konkreto, uulitin ko, 1 billion per kilometer. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Mr. President, matagal nang inaantay ng taong bayan yung mga sinabi nyo doon sa SONA na alam nyo kung paano ginagawa ang mga proyekto at pinagkakakitaan ng mga politiko. Nagpapasalamat po kami at sa kauna-unahang pagkakataon. At alam po natin na matagal ng panahon nangyayari yan. At yung mga salita nyo ay ngayon lang namin narinig sa isang presidente. Kaya po umaasa kami na talagang ito ay magtutuloy-tuloy at umaasa ang mga mamamayang Pilipino na ito ay paninindigan nyo, Mr. President. Dahil alam namin na talagang ang ganitong klaseng problema, ang korupsyon, ay matagal nang nangyayari dito sa ating bansa. Iba't ibang klaseng level nga lang. Alam namin, mga nakaraang panahon, ay nangyayari na yan. Hindi nga lang kasing lala ng sa ngayon. Nararamdaman po namin kung gaano kalala ang problema na yan sa ngayon. Ang kakapal po ng mukha. Yung mga politiko ngayon na hindi pa nga kayo nagsasalita ng mga pangalan, hindi pa kayo nagsasabi ng mga pangalan, nagpuputa ka na. Kaya nga sinabi ko doon sa aking nakaraang vlog, may kasabihan ng matatanda nung araw, kung sino ang unang pumutak, siya ang nangitlog. Mukha po ritong may mga nangitlog na politiko. May mga tinatagong golden eggs. Kaya po, Mr. President, umaasa kami na ito ay hindi isang lip service lang. Dahil napakaganda pong legacy ang iiwanan ninyo kung talagang pangangatawanan ninyo itong sinasabi nyo magkakaroon ng magandang malawakang investigasyon tungkol dito, particularly sa mga flood control projects. Although sinasabi nga ni Mayor Magalong, sana naman wag lang sa flood control projects. Dahil itong si Mayor Magalong, marami na rin talaga siyang nakitang korupsyon. Matagal na diyan sa kanyang turf sa Baguio City. Marami na siyang nakitang mga nangyayaring gimbal-gimbal na mga korupsyon na hindi naaaksyonan. Na dapat nga talaga manggagaling sa inyo, Mr. President, ang aksyon. Manggagaling sa pinakamataas na pinuno ng bansa dahil ito pong bandang ibaba ninyo mula sa Vice President pababa. Katakot-takot po ang dapat imbestigahan dyan ng mga anomalies. Nakaka-frustrate po sa isang katulad ni Mayor Magalong na makita na lang itong ganitong klaseng korupsyon na lumilipas na lang, na paglilipasan na lang ng mga bagong presidente, lumilipas na lang ang panahon na walang sino man ang gumagambala sa kanila. Walang investigasyon, nagsisiyaman itong mga politiko na to, nagiging magarbo ang pamumuhay, nagiging mga arrogante dahil nga very powerful sila, feeling nila, dahil sa dami ng pera. Alam na alam po ninyo naman yan, Mr. President, na kasunod ng dami ng pera
ay yung gusto nila na maging popular at gusto nilang maging powerful. Sunod-sunod na po yan. Kagaya nga po ng mga nakikita nating ginagawang pagkilos nitong mga naturingan na mga public servants na sa ngayon, pag iimbestigahan mo, ay nagwawala, galit na galit. Dahil feeling nila, napakayayaman nila, napaka-powerful nila, bakit pa sila kailangan imbestigahan? Nahirati na po ang mga maraming politiko sa ganitong klaseng sistema. Masakit mang sabihin, Mr. President, ang nakaraang administrasyon ay ganito ang mga pinakita. Nagkaroon sila ng feeling ng impunity. Nakapagkamkam sila ng limpak-limpak ng mga salapi galing sa pondo ng bayan na walang sumita, walang investigasyon. Ika nga lahat sila doon sa grupo nila, everybody happy. Wala na pong effort para imbestigahan sila. Wala na po. At mula po ng mga nakaraang pang panahon, mga nakaraang presidente na ang lumipas, puro ganito na lang po ang nakikita ng taong bayan. Marami nagsasalita na may korupsyon pero wala pong nangyayaring investigasyon, wala pong nangyayaring paghabol sa mga taong ito. At yun na nga po, good example itong naging term ni Digong Duterte. Halos lahat ng nakapaikot sa kanya. Kasama na rito yung anak niya na naging na congressman ng Davao City na sinasabi nga na napakalaki ng halagang bilyon. Isipin nyo, isang congressman lang. I think it was 57.1 or 51.7 billion pesos na hindi na rin makita kung saan napunta. Ang dami pong dapat imbestigahan, Mr. President, pero wala nga nag-e-effort tungkol dito. Bugbog sarado ang kaban ng bayan, bugbog sarado ang mamamayang Pilipino na wala na pong ginawa dito kundi manood na lang sa pagyaman, sa pagiging arrogante, sa pagiging mayabang nitong nagsiyaman na dahil sa pera ng mamamayang Pilipino. Sa kaban ng bayan ang gagaling ang kanilang pera. Tingnan nyo itong reaksyon, itong si Chis Escudero at itong si Joel Villanueva. Wala pa kayong sinasabi, wala pa kayong binabanggit ng mga pangalan, nagputakan na. Ano ang ibig sabihin nito? Meron din ba silang mga tinatago? Kaya Mr. President, gaya ng sinabi ninyo, na wala kayong sisinuhin, bagamat alam nyo na marami dito ay mga close sa inyo, marami dito ay mga kaibigan nyo, meron pa malamang-lamang kamag-anak ninyo, umaasa po kami, Mr. President, na hindi nyo hahayaan maging sagabal ang pagiging kaibigan, pagiging malapit at pagiging kamag-anak ng mga taong ito na nagsasamantala sa kaban ng bayan. Panahon na po na magkaroon tayo ng ganitong klaseng investigasyon. Kayo lang po ang nagsalita ng ganito na harap-harapan. Inamin nyo sa mamamayang Pilipino kung gaano kalawak ang nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Napakaganda pong legacy nito kung yan po ay magkakaroon ng katuparan, magkakaroon ng malawakang investigasyon. Gaya na lang po dito sa Oriental Mindoro. Itong si Governor Dolor na nag-ikot, pinuntahan yung proyekto. Ito yung Siya pa ang pinagbawalan na pumasok doon sa site. semento ng dike. So, At nakita natin sa mga video na wala na. pinakita ni Governor Parang nilahidan lang. kung gaano winalanghiya ang mga proyekto. Napakanipis ng konkreto, hindi manipis ang pagtambak, pero sa tingin ko, hindi ito na compact na maigi. At sa hinaba-haba ng kanyang nilakad, doon sa project na tiningnan niya, yung levy
Ito'y harang sa tubig. Sa hinaba-haba ng nilakad niya, iisang bakal lang yung nakita niya. Sa haba na ho na aking nilalakbay dito, ako lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Sino? Ano mo? Junior ha? All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. So ano ikakatawiran dito ng gumawa? Dapat ma-check po ang design yan kung talagang walang bakal yan. Kung iisa lang ang bakal yan after so many meters, after so many kilometers, if for that matter. Dapat makita po ang gumawa ng design yan kung talagang ganyan ang specifications, kung ganyan talaga ang design yan. Dapat po ma-check ang compaction ng lupa na yan. Dapat po ma-check ang quality ng konkreto na yan. Lahat po dapat ma-check yan. Kaya, ang malaking tulong po rito, ang malaking makakatulong po, gaya ng aking sinabi dun sa aking mga nakaraang vlog, Mr. President, kung inyo pong mamarapatin, gamitin po natin dito, gamitin po ninyo, with all due respect sa aking suggestion, na narinig ko rin, dito sa interview ni Christian Esguerra kay Heidi Mendoza, the former COA Commissioner Heidi Mendoza, sinabi rin ni Madam Heidi Mendoza yung ating suggestion na gamitin ang mga professional organization dito sa ating bansa like UAP, PICE, ASEP, etc. Kasama na po dyan yung mga accountant. Gamitin po natin, Mr. President, pakitain natin ang mga professional organizations na to, yung mga professionals natin, para tumulong dito, hindi po magkakahalaga yan ng katulad ng mga naibubulsa ng mga politicians. Kakapiranggot lang po yan doon sa, kung ikukumpara nyo, doon sa mga ibinubulsa ng mga politicians. Ano pa maganda rito? Mabibigyan nyo ng magandang hanap buhay, mapapalawak nyo yung mga kumikita ng mga professionals dito sa bansa natin. Dahil marami po yan, buong Pilipinas po dapat mag-mobilize itong mga professional organizations na to. Dahil sinasabi ko po nga, itong mga professional organizations na to, buong Pilipinas po ito. Ultimo doon sa kasuluk-sulukan ng mga probinsya, may mga professional organization members po dyan na matatap nitong mga arkitekto, ng mga engineers kung gagamitin po ninyo. Napakaganda po nito dahil nga sinasabi ko, ang ibibigay niyong bayad dyan sa mga professionals na yan na tutulong sa pag-iimbestiga, masinsinan pong investigasyon ang gagawin yan mula sa pag-prepare ng plano, specifications, contract documents, hanggang doon po sa pag-examine ng actual project. Sanay na sanay po ang mga professionals na yan sa ganitong klaseng trabaho. Again, with all due respect, sa DPWH, kung DPWH lang po ang gagamitin natin, wala pong mangyayari sa investigasyon na to. Importante po na magkaroon ng collaboration, makatulong sincerely itong mga professional organizations na to na may capability. Makakapag-organize po ang mga organizations na to ng the best of the best at yung pong mga walang political connection, walang mga political leanings. Mahihirapan po i-penetrate ito ng mga politicians, lalo na't ang kausap nyo ay organization. Sana po, Mr. President, pakinggan nyo po ang aking suggestion. Ito po sinabi ko 3 episodes ago. Kaya natuwa ako nung marinig ko ito ay sinasuggest din ni Madam Heidi Mendoza. Siguro narinig niya rin yung aking vlog, ang aking suggestion. Nagpapasalamat po ako sa kanyang sinasabi na importante na gamitin natin ang mga professional organizations nating mga Pilipino dito sa Pilipinas. Hindi rin po uubra dito yung mga single private firm na magiging consultant ninyo. The best po ang magagawa ninyo dito, Mr. President, gamitin nyo organization mismo. Nang sa ganon,
malawak po ang management, malawak at magiging maayos ang coordination at makakapili ng magagaling na tao ang organization mismo. Dahil bawat organization po, alam na mga yan kung sino ang mga taong matitino. Alam na mga yan sino ang very professional, sino ang mga well-experienced sa mga ganitong klaseng trabaho. Wala pong mangyayari sa investigasyon na to kung hindi po natin pagtutulong-tulungan ito. Dahil po alam natin, itong sinasabi niyong investigasyon ay napakahirap i-implement. Napakahirap po nito. Lalong-lalo na, yung mga politicians na yan, sinasabi nyo nga, iba dyan, kakilala nyo, kaibigan nyo, baka ka mag-anak pa ninyo, at isa pa sa magpapahirap dito, alam naman natin, itong mga politicians na to, hindi pipirma ng dokumento ito. Yung parte naman na yon, yung sa pagko-connect ng mga ebidensya, pagko-connect ng mga events, malaking tulong po dyan kung makukuha din ninyo, kung magiging lead investigator ninyo, itong si Mayor Magalong na nagbo-volunteer na rin ng kanyang serbisyo. Pagtulong-tulungan po natin ito, Mr. President. Nandiyan po si nandiyan po si Mayor Magalong na nagbo-volunteer, nandiyan po si Heidi Mendoza na interesado ring tumulong, at yung pong mga professional organization ng mga engineers, ng mga arkitekto. Wala pong lusot dito. Hindi makakalusot yung mga yan kung magtutulong-tulong po tayong lahat. Again, wag niyo pong mamasamain DPWH. Meron din kayo maitutulong dyan. Pero ang masakit po rito, marami po sa inyong mga empleyado dyan ang nakinabang din. Kaya po, again, malaki po ang stake ng mamamayang Pilipino dito. Kasama po rito ang mga professionals na interesadong malaman ang katotohanan dito. Stakeholders din po ang mga professionals na to. Kaya, hindi kayo mapapahiya, hindi kayo magdadalawang salita kung ito ay itatap ninyo. Mr. President, itap po natin ang serbisyo ng mga professional organizations na to nang sa ganon, lumabas po ang talagang katotohanan dito. Hindi po biro itong sinabi nyo. Hindi po biro ang babanggain ninyo rito. Sistema po itong babanggain nyo. Kaya kung ang mag-iimbestiga rito ay mga taga-gobyerno din, this is bound to fail, Mr. President. Kaya, again, isasuggest po natin, with all due respect, Mr. President, itap po ninyo ang mga professional organizations nang makatulong at hindi po kayo mahirapan at siguradong merong magandang resulta. Kung lahat ng professional organizations na may nalalaman tungkol sa mga ganitong klaseng project, pag-i-implement, pag-design, at pag-audit, malamang-lamang po, marami tayong madidiscovery pa na mga katotohanan dito. Sino ho ba nag-a-award dito sa mga contractors? Well, pag sa flood control project, is of course, yung implementing agency, nagpabid yung DPWH. Meron ho bang influence ang kahit na sino sa DPWH para po paboran ang isang contractor? Usually, ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Kasi ang daming scheme eh. Dalawa yan. Either yung congressman is the contractor or yung congressman is simply the pass-through lang siya. No? Pass-through lang. Meaning, idadaan lang sa kanya yung pera o siya yung naghanap ng fund at nakausap niya yung mga very powerful na mga kongrehista. Unang-una, sabihin na lang natin na hindi siya contractor. So, aasa na lang siya doon sa siya mamimili ng contractor, i-recommenda niya sa DPWH, tatanggapin na lang niya, yan yung pass-through na share niya. Usually, it's about 5 to 10% na nakukuha niya dyan. May mga kongrehista na okay na sila yung 5%. Meron naman yung maraming siguro, hindi pa sa satisfied sa 5%, he will demand 10% na share niya. Pero yung share talaga sa taas, ang talagang standard is about 25%. Now, kung ang
Ang kongressista naman is a contractor at gusto niyang siya ang mag-implement ng project. Ang gagawin niya is kukuha siya ng isang contractor. Babayaran na lang niya ng royalty para hindi halata. Alangan naman yung gagamitin niya, yung company niya mismo. Halatang-halata yun. So kukuha siya ng ibang contractor, sasabihin niya doon sa contractor, ito na lang gagawin ko sa iyo, bibigay ko sa iyo at royalty na lang kung na rin ang magpapatakbo ng project. At the same time, sasabihin niya doon sa contractor, para makabawi ka pa, bibigyan pa kita ng isang project dito sa distrito ko, ikaw na rin ang gagawa ng multipurpose hall. So yung contractor naman, tuwa-tuwa na siya. Tuwa-tuwa na siya dahil kahit pa paano, magkakapera pa rin siya. No? Doon sa mga contractor naman na talagang sila yung contractor, mabigat sa kanila yung 58% na natanggal. Average 58% na natanggal. So doon sa 42% na naiwan, 12% na lang, pero kulang pa rin yung sa kanila. Kasi nga, malaki pa rin yung gastusan. No? And for them to be able to be financially and economically viable, actually, ang kailangan na profit ng mga contractor man nandyan sa mga 25 to 30%. Pero dahil talagang pigang-piga, ang gagawin nila, mapipilitan sila mandaya. Kaya ang gagawin nila ngayon, dadayain nila yung sheet piles. Doon nila ayusin ngayon. Sa materyales. I-embed nila yung 6 meters, 3 meters na lang. Meron nga isa dyan, 1 meter lang. Meron nga akong picture na nagulat ako nung nasira yung dike, 1 meter lang ang naiwan sa sheet pile. So una kong tinanong sa contractor, bakit 1 meter lang? Naputol ba yung sheet pile? Sabi sa akin, sir, hindi po mapuputol yung sheet pile. Talagang 1 meter lang po ang nilagay nila dyan instead of 9 meters. O kaya 12 meters. Talagang 1 meter lang. So dadayain nila para talagang sa mga materyales, dadayain Makabawi nila. sila. Sa tinagal-tagal ko na dito sa mundo at hindi na rin po tayo kabataan. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang klaseng talumpati na talagang tinutumbok, inaamin na meron talagang ganito kalawak na korupsyon. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya Mr. President, ang kalaban niyo po rito ay halos buong sistema. Para bang napakalaking sindikato ang bubungguin niyo rito? Para bang napakalaking sindikato ang babanggain niyo rito? Kaya't hindi po kakayanin kung ilang agencies lang ng gobyerno ang gagalaw. Hindi po kakayanin. Kaya kung seryoso po kayo na gusto niyo magkaroon ng resulta ito, uulit-ulitin ko po sa inyo, kailangan niyo po ang tulong ng mga professional organizations dito sa Pilipinas. At alam niyo, Mr. President, since kayo lang ang pinanggalingan nito sa hinaba-haba ng panahon dito sa Pilipinas, kayo lang ang nagsalita ng ganito. Ang binulsan nyo lang ang pera. 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 We will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Napakagandang legacy po sa pagbaba ninyo kung talagang magkakaroon tayo ng solusyon dito sa malawakang pagnanakaw, malawakang korupsyon na dekada-dekada nang nangyayari dito sa ating bansa. Na walang humahabol, walang umiimik, pinabayaan na lang po ng pinabayaan, president after president after president. Bugbog sarado po ang mga mamamayang Pilipino. Hindi po umaasenso ang ating bansa dahil sa ganyan. Isipin nyo kung gaano isang tao bilyon-bilyon ang binubulsa na dapat napupunta sa serbisyo, talagang dapat napupunta sa mga projects, napupunta sa mga ospital, napupunta sa mga dike,
napupunta sa mga sistema ng patubig, napupunta sa lahat ng malalaking projects, napupunta sa agriculture, napupunta sa health, napupunta sa education. Isipin po ninyo kung gaano kalaking epekto niyan sa mamamayang Pilipino. Even transportation, mga tulay, nabanggit ko ang tulay. Isa pong problema dyan, yung katulad na nangyari doon sa bumagsak, nag-collapse na tulay dyan sa norte. Hindi po mangyayari yan kung walang korupsyon. Sinisiguro ko, maraming nakinabang dyan kahit taga-gobyerno. Kung maganda specifications yan, maganda ang plano niyan, ang masama dyan yung implementation. Kung hindi nila sinunod ang plano. Pero isang anggulo rin po dyan ay dapat din pong tingnan yung plano. Baka naman pati yung plano ay hindi talaga ginandahan ng specifications para mas malaki ang makuha ng kontraktor. Kasi kung ibababa nila specs pero ang estimate mataas pa rin, mas malaki ang mapupunta diyan sa mga magnanakaw. Ibig sabihin, under specs, pero yung estimate, doon pa rin sa mataas ang specifications. So, isang anggulo po yan. Or, yun nga sinasabi ko kanina, pwede rin tama ang plano, tama ang specifications, pero shortcut ang implementation. Ganyan po karamihan eh. Ang documentation, ang plano, tama lahat. Pero ang implementation, shortcut lahat. Tapos, ang masakit pa niyan, itataas nila ng todo estimate. Itataas ng todo ang estimate para marami makinabang, pero ang specs hindi sinusunod. Ang isa pang anggulo ng mga government projects, diyan sa bidding. Alam na alam po natin yan. Ang ginagawa ng bidding diyan, ini-invite ang several contractors, pero naka-assign na kung kanino i-award. Naka-assign na. Ganyan po ang sistema ng bidding sa gobyerno. So ngayon, malalaki ulo ng mga yan. Yung mga losing bidders ko, no, may mga ano yan, may mga kanya-kanyang ano rin yan, binibigyan na yan. Pero willing silang mag-antay kasi sa susunod sila naman. Or yung ibang probinsya, sila naman ang panalo. Yung nanalo, siya naman ang magiging dummy bidder. So ganyan po yan. Sila nagkikita-kita sa bidding, kuno-kuno, bidding kuno, tapos assigned na yan kung sino kani-kaninong probinsya, kani-kaninong kumpanya ang mananalo, and then kaninong probinsya dapat siyang manalo. Ganyan po, parang sindikato na po talaga. Ganyan po ang nangyayari sa mga projects na pinabibid ng gobyerno. Sila po, takipan lang yan. Takipan sila ng takipan. At na nagpapacilitate po rito, ang nagbibigay ng access sa kanila, mga politicians. Dahil sila ang nagpapacilitate, sila ang naghahanap ng pondo para makakuha sila ng kanilang komisyon. Ganyan po. Alam na alam niyo po yan, Mr. President. Kaya natutuwa kami na ikaw na mismo, Mr. President, ang nagsalita tungkol dyan dahil alam na alam po ng mamamayang Pilipino yan. Alam na alam po ng mga engineers yan. Alam na alam po ng mga arkitekto yan na nangyayari talaga yan. Ang problema lang kaya hindi umiimik ang mga arkitekto, hindi umiimik ang mga engineer dahil po wala kaming magagawa. Walang magagawa itong mga tao na nanonood lang diyan sa gobyerno. Dahil kanya-kanya sila, pati investigasyon sa inyo rin. Pero ngayon, Mr. President, dapat wag nang kayo-kayo lang ang mag-iimbestiga. Kung gusto nyo makatotohanan ng investigasyon, dapat po may mga private organization na kayong gamitin. Dahil sa tinagal-tagal po ng panahon, pag nagkakaroon ng bulilyaso ang mga project, ang mag-iimbestiga DPWH. Ano nangyayari? Wala din po. Yung nag-collapse na tulay, unti-unti nang nawawala sa balita. Dapat po yan, gamitan din po yan ng private organization. Nang malaman natin talaga ano talagang totoong istorya yan. Hindi po tayo nasisiyahan sa investigasyon kung DPWH lang ang gagawa ng investigasyon dahil
Alam na alam po natin yan. Yung pong mga empleyado mismo ng DPWH, nakikinabang dyan. Kaya nga po, pakinggan natin itong sinabi ng isang kawani ng DPWH. Sinasabi niya na may mga pinagtatanggal na silang engineer or may mga tinanggal na siyang engineer. Bakit niya ginawa yan? Mainit na masyado. Nagkakasunugan na. Nagkakaroon na ng mga investigasyon, lumalabas na sa media. Pero kung hindi lalabas sa media yan, Mr. President, magtatakipan lang yan. Magtatakipan lang ang mga tao dyan sa DPWH. Isang very important po na i-announce ko po ngayon. As of this moment, nire-relieve ko na po ang project engineer dito sa proyektong ito. Okay? Sa government side, nire-relieve ko po. Hindi lamang po ang project engineer, nire-relieve ko rin po ang lahat na kung sino ang naka-assign dito sa project ito para maging transparent. Ilalagay ko po dito bagong engineer, bagong mga tao para po maiwasan kung mayroon man, and speculating, para po maiwasan kung mayroon man collusion or nag-uusap-usap ang contractor at saka yung engineer. Kaya natutuwa kami na kayo mismo nagsabi, dahil isang kumpas po ninyo yan na inaantay ng maraming mamamayang Pilipino, inaantay ng mga politicians na malilinis, mga public servants na malilinis, na walang magawa dahil wala silang impluwensya, na ngayon, makakabawi sila na mismo ang kumikilos para tingnan yung mga proyekto na yan na in-implement mga dati pa na hindi nila makontra, nag-implement ng mga projects, alam nila maraming nabulsa dyan, pero wala silang magawa. This time around, Mr. President, pakinggan natin yung mga tao na yan, yung mga dating walang impluwensya na ngayon ay pwedeng makatulong, patulungin po natin sila. At ganoon na rin po, again, ulitin ko, para makarating po sa inyo ito, malaki po ang stake ng mga mamamayang Pilipino dyan, kaya gamitin po natin yung mga private organization ng mga arkitekto, ng mga engineers, ng mga accountant, para makatulong dyan. Nang sa ganon, Mr. President, bago man lang kayo umalis sa pwesto in less than 3 years time, magkaroon nito ng magandang resulta. At sa tinagal-tagal ng panahon na walang gumagalaw dito, walang nakaka-solve ng ganitong klaseng problema, baka naman ito na yung panahon na ma-solve ang problema ng ganyang napakalalaking korupsyon diyan sa mga ganyang klaseng project. Inaasahan po namin, Mr. President, yan. Gamitin po ninyo itong mga private organization dahil i-represent po namin ang mamamayang Pilipino na napakalaki ng stake dito sa mga ganitong klaseng project. Makinabang ang mga organisasyon na to, kumita sila kahit papano, na hindi hihigit or napakaliit kung ikukumpara sa mga ibinubulsa ng mga politicians na to. At baka ito na po ang senyales na kayo po ay bababa na isang malinis na presidente at hinahangaan na presidente kung magkakatotoo ang investigasyon na to at sa kahuli-huling pagkakataon, masasabi natin na itong si President Bongbong Marcos ay talagang bumaba ng malinis at siya ang naging susi para matapos na itong mga ginagawang korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Matagal ng panahon with impunity. Wala pong nakakagalaw sa kanila. Wala pong nakakapag-imbestiga, wala pong nahuhuli, walang naiimbestigahan man lang at wala pong napaparusahan ng batas. Baka ito na po ang panahon na yan, Mr. President. Nagpapasalamat po kami ngayon pa lang kung talagang seryoso ang inyong sinabing iimbestigahan ninyo ito. Sana nga po, at nang umasenso na, makahabol tayo sa ating mga kapitbahay dito sa Asia
na napag-iwanan na tayo dahil po dyan sa sobrang korupsyon. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati yung like button. Mag-comment po tayo at ipasa-pasa po natin itong video na ito nang sa ganon makarating sa Malacanang, marinig ang ating suggestion at marinig ng Presidente na inaantay natin. Nakamasid po tayo dito sa kanyang gagawing aksyon. Nakamasid po ang buong Pilipinas sa kanyang gagawing investigasyon. At nang sa ganon, makarating din kay Presidente na may suggestion tayo na patulungin niya ang mga professional organizations dito sa Pilipinas gaya ng mga arkitekto, mga engineers, pati na po ang mga accountant. Nang sa ganon, magkaroon po ito ng kabuluhan, magkaroon po ito ng magandang resulta at wag po nating iasa ang investigasyon diyan sa DPWH at iba pang government agency. Nagbo-volunteer si Mayor Magalong na sana kunin po ninyo bilang lead investigator at willing po siguro naman ang mga organizations para tulungan siya. Again, thank you so much ladies and gentlemen at magkita-kita po tayo.